Lumipas ang kinabukasan ay ginanap na ang paghatol kay Sir Raymond, at ito ay dinaluhan ng maraming tao maging si Yuri. Makikita si Sir Raymond na siya ay hindi makapagsalita na masyadong malungkot at nakakadena ang kanyang mga kamay. Upang hindi makilala si Yuri ay muli niyang ginamit ang ibinigay sa kanya na artifact ni Ina para mag-disguise. Nagsaad din si Laurent kay Yuri na masyado raw maraming tao ang dumalo. Ayon naman ni Yuri na kaya raw ganito ay upang ipagmalaki ni Duke Gernard ang kanyang kapangyarihan at bigyan ng babala ang lahat. Para daw sinasabi ni Duke Gernard na dapat siyang sundin kung hindi ay mamamatay sila. Doon ay pinatahimik ng tagahukom ang lahat ng tao na nag-usap-usap. Sinabi pa niya sa lahat na ngayon ay kanya na raw sisimulan ang paghatol sa isang dating knight na kurap na si Raymond. Nang narinig ni Jared na binanggit ng tagahukom na isang kurap si Raymond ay kanya na sanang susugurin ang tagahukom ngunit pinigilan siya ni Yuri. Inutusan din ng tagahukom ang prosecutor na basahin ang mga kaso laban kay Raymond. Doon ay nakasaad sa papel na ang mga kaso kay Raymond ay ang hindi pagbabayad ng buwis, panunuhol, paghingi o panghingi ng suhol, pagharang sa hustisya at pandaraya. Si Yuri nang kanyang narinig ang paratang laban kay Raymond ay malalim ang kanyang iniisip, narinig din niya na ang mga mamamayan ay sumisigaw na hindi raw ito makatarungan, dahil si Sir Raymond ay isang tapat na tao. Inutusan din ng hukom ang Defense Counsel na maaari na niyang iharap ang kanyang kaso upang mapawalang sala ang kanyang kliyente. Ngunit humingi ng paumanhin itong Defense Counsel dahil wala raw siyang naihain na kaso upang depensahan ang mga kaso laban sa kanyang kliyente. Dahil dito ay pinagmumura siya ng mga mamamayan dahil isa raw siyang sinungaling, malinaw naman ang mga ebidensya upang mapawalang sala si Sir Raymond, silang lahat ay alam na inosente si Sir Raymond. Sa gitna ng mainit na tensyon ay naglakad na papalapit sa entablado ang iilang mga mamamayan dahil malinaw naman daw na maraming nagreklamo. Ngunit agad hinarang ng mga knight ang taong bayan upang protektahan ang mga abogado at tagahukom na hindi sila mapagfiestahan ng mga mamamayan. Pero pinatigil silang lahat ni Duke Gernard na kanyang sinabi sa lahat na kanya raw naiintindihan na ang bawat isa sa kanila ay mayroong kanya-kanyang opinyon. Kung mayroon daw silang nais na sasabihin ay kanya itong pakikinggan at siya na mismo ang maghuhusga dito. Nang narinig yun ay natuon ang pansin ng lahat kay Duke Gernard. Doon ay makikita sa pagmumukha nitong kurap na si Duke Gernard na talagang gusto niyang maparusahan si Raymond. Wika pa niya sa lahat ng mamamayan na kanya raw naunawaan ang kanilang mga saloobin, kaya kung gayon silang lahat ay sumang-ayon na si Raymond ay talagang guilty sa kanyang mga kasalanan na nagawa. Kung ito raw ang kagustuhan ng mamamayan ay ngayon sisimulan na nila ang pagparusa kay Raymond. Inutusan din ni Duke Gernard ang judge na ilabas na niya ang hatol. Pero maririnig ang isang boses na kanyang sinabihan si Duke Gernard na sinong nagsabi na pumayag sila sa kanyang hatol, isa raw siyang bastard. Nang narinig yun ay lumingon si Duke Gernard sa kinaroroonan ng tao na nagsasalita na masyadong nagtataka, na kanyang natanong na kung ano raw ba ang kanyang sinabi patungkol sa kanya. Iyon ay walang iba kung hindi si Yuri, seryoso pa niyang sinaad sa Duke na napakawalang kwenta naman daw ang palabas na kanyang ginawa, ganito raw ba pinamamahalaan ng Duke ang kanyang nasasakupan. Kung ganito raw ay lubos itong nakakadismaya. Si Duke Gernard na hindi maalis ang tingin sa ating bida ay nagtataka siya dahil parang pamilyar daw ang mukha at boses nitong binata, samantalang ang mga sundalong knight ay kanilang sinigawan si Yuri na paano raw ba siya naglakas ng loob na pagsabihan ng ganoon na mga salita ang kanilang Panginoon. Dahil dito ay agad na pinalibutan ng mga sundalo silang tatlo at itinutok ang espada. Pero kahit na ganoon ay seryoso lang na tumingin si Yuri kay Duke Gernard na masyadong natakot at lumabas ang pawis sa kanyang mukha dahil alam niya na ang tao na dumating ay walang iba kung hindi ang ikatlong prinsipe. Sinabihan din ng knight si Duke Gernard na ibigay lang raw ng Panginoon ang kanyang utos ay agad nilang papatayin ang mga tao na ito. Pero pinagalitan lang siya ni Duke Gernard na kung isa raw ba siyang tanga, agad nilang ibaba ang kanilang espada. Doon ay dahan-dahan na binalik ni Yuri ang totoo niyang hitsura na kanyang sinabihan ng mga knight maging si Duke Gernard na kung alam raw ba nila kung ano ang ibig sabihin ng pagtutok sa kanya ng espada. Ang ibig sabihin nito ay gumawa ng pagtataksil si Duke Gernard. Ipinaliwanag din ni Yuri kay Duke Gernard na pumunta raw siya dito ng isang tahimik na pagbisita, ngunit napag-alaman niya na mas malala pala ang kalagayan dito kaysa sa kanyang inaakala na lubos niyang ikinagulat. Ang mga mamamayan ng kanilang nalaman na pumunta pala ang ikatlong prinsipe ay masyado silang natuwa. Idinagdag din ni Yuri kay Duke Gernard na ngayon ay hindi na niya ito muling sasabihin,
na ang salaping kabayaran bilang pagdamay para sa hukbong alyansa ay isang biyaya mula sa hari na personal niyang ibinigay sa mga veterano, dahil nagmula ito mula sa sarili niyang pribadong pondo ay hindi ito sakop sa buwis. At ang labis na ikinagulat ni Raymond dahil inihayag ni Yuri kay Duque Gernard na walang katuturan ang mga paratang laban kay Sir Raymond, at walang sino man ang mga nanunood dito ang sumang-ayon sa kanyang pagbigay ng hatol, kaya ang hatol na kanyang ibinigay kanina ay para lang isang biro. Dahil dito ay bumagsak sa sahig itong matabang sakim sa kayamanan dahil sinabi sa kanya ni Yuri na kung naiintindihan na raw ba ng Duque kung ano ang kanyang mga binanggit. Inutusan din ni Yuri ang Duque na itigil na niya ang panggigipit sa mga inosente na tao, at ilabas niya ang mga kayamanan na kanyang kinamkam. Lumipas ang kinagabihan ay tumuloy sila Yuri sa isang inn upang dito muna magpalipas ng gabi. At sa loob nito ay makikita si Yuri na siya ay napabuntong hininga, at sa kanya naman harapan ay lubos na humanga sa kanya si Laurent dahil magaling daw ang ginawa ng prinsipe. Ipinaliwanag pa ni Yuri na sa ngayon ay nakatulog si Sir Raymond habang siya ay ginagamot. Hindi naman malawak ang kanyang pinsala pero siya ay nakakulong ng mahabang panahon. Nagtanong naman itong si Jared kay Yuri na kung ano na raw ba ang susunod na gagawin ngayon ng prinsipe. Sa tingin niya ay ang kurap na Panginoon ay nandoon sa kanyang kastilyo, sinusunog ang lahat ng ebidensya ng kanyang pagnanakaw. Sumagot si Yuri na alam na niya na ganoon na talaga ang gagawin ni Duque Gernard, pero ang una muna niyang gagawin ay ilagay si Sir Raymond bilang pinuno ng samahan ng mga veterano ng hukbong alyansa. Dahil alam niya kung paano tratuhin ng paggalang ang mga veterano, wala nang mas angkop pa para sa tungkulin na iyon, at ang patungkol naman kay Duque Gernard ay mayroon na siyang tao na ipinadala doon upang bantayan ang kanyang kilos. Sa labas naman ng kastilyo ni Duque Gernard ay makikita si Osina na siya ay bago palang dumating upang kanyang bantayan kung ano ang kasalukuyan na ginagawa ng Duque. Doon ay tumalon si Osina para pumasok sa silid kung nasaan ngayon ang kurap na Duque. Nang nasa labas na siya ng bintana ng silid ni Duque Gernard ay dahan-dahan na lumapit si Osina upang suriin kung ano ang nasa loob ng silid. Doon ay nakita ni Osina sa loob ng silid ni Duque Gernard ang maraming mga kayamanan na ninakaw ng Duque sa kanyang mga nasasakupan. At ang mas nakapukaw sa kanyang pansin dahil mayroong kausap si Duque Gernard. Nalaman ni Osina na si Duque Gernard ay kanyang pinaalam sa kanyang kausap na bigla na lang raw nakialam ang ikatlong prinsipe sa lahat niyang plano, kaya nagtataka itong si Osina na kanyang natanong sa kanyang sarili na kung ano raw ba ang kanilang pinag-usapan gamit ang communication artifact. Lumabas din ang pawis sa mukha nitong si Duque Gernard na humihingi ng patawad sa kanyang kausap, kanya raw tinitiyak na maisasagawa niya ang ibinigay sa kanya na utos. Si Osina na tahimik na nagmasid sa labas ng bintana ay napamura siya dahil hindi niya naririnig ang pinag-usap nila Duque Gernard. At nagtanong ang kausap ng Duque na kung ano raw ba ang nangyari bakit parang mayroon siyang naramdaman na kakaiba sa labas ng bintana. Dahil dito ay seryoso na tumingin si Duque Gernard sa bintana, samantalang itong si Osina ay dali-dali siyang nagtago upang hindi siya makita ng Duque. Habang papalapit si Duque Gernard sa bintana ay nagtanong sa kanya ang kanyang kausap na mayroon raw ba siyang kasamang buntot. Doon ay binuksan ng Duque ang bintana upang kanyang kumpirmahin kung ano ba ang nakita ng kanyang kausap. Pero sakto na mabilis na ginamit ni Osina ang kanyang abilidad bilang assassin upang hindi siya makita ng Duque. Matapos suriin ni Duque Gernard ang labas ng bintana ay kanya na itong isinara at kanyang pinaalam sa kanyang kausap na wala naman siyang nakitang kakaiba sa labas ng kanyang bintana. Sumagot ang kanyang kausap na tumigil na siya sa pagsasalita, ito lang ang dapat niyang tatandaan na kapag pumalpak si Gernard sa kanyang binigay na utos ay wala nang susunod. Matapos doon ay tuluyan ang naglaho ang imahe sa Communication Crystal Ball Artifact. At sabay lumabas na sa silid si Duque Gernard na napamura dahil bakit nangyari ang lahat ng ito sa kanya. Si Osina ng kanyang nakumpirma na lumabas na sa silid si Gernard ay dahan-dahan na siyang naglaho upang pumasok sa loob. At sa isang iglap ay mabilis na nakapasok si Osina sa loob ng silid ng Duque. Ngunit natuon ang kanyang pansin sa communication artifact na ginamit kanina ni Duque Gernard, at napatanong sa kanyang sarili na kung ito raw ba ay isang communication ball. Doon ay kinuha ni Osina ang communication artifact at napatanong siya na kung saan raw ba ito konektado. Ang mas mabuti raw niyang gawin ngayon ay dalhin ito sa ikatlong prinsipe. Ngunit sa hindi inaasahan ni Osina dahil bigla na lang nagkaroon ng crack ang communication artifact na kanyang hawak-hawak.
Kaya lumabas na lang ang pawis sa mukha ni Asuna na nakaramdam ng pagkabahala dahil ang communication artifact ay sasabog. Kasunod nito ay nagkaroon ng malaking liwanag ang silid ni Duke Gernard, hindi lang doon dahil tuluyan na nga itong sumabog kasama si Asuna. Bumalik naman ang eksena sa inn kung nasaan ngayon si Yuri, sa loob nito ay nakatingin si Yuri sa labas ng bintana na kanyang iniisip kung bakit magpasa hanggang ngayon ay hindi pa nakabalik si Asuna, mas huli raw siya kumpara sa kanyang inaasahan. At sa ilang sandali ay nagulat si Yuri nang dumating na si Asuna dala ang ebidensya galing kay Duke Gernard, pero ang pinagtataka ni Yuri kung bakit maraming sugat si Asuna sa kanyang katawan. Nang tuluyan ang nakapasok sa loob si Asuna ay agad siyang kinarga ni Yuri, sabay pinaupo ni Yuri si Asuna sa isang upuan. Tanong pa ni Yuri sa dalaga na kung ayos na raw ba siya, sumagot si Asuna na ayos lang siya, nagkaroon lang siya ng kakaunting sugat sa kanyang katawan. Habang ibinigay ni Asuna ang papel kay Yuri ay kanyang ipinaliwanag na mayroon raw siyang nakita kanina na isang kaina-hinalang communication crystal ball artifact, pero bigla itong sumabog bago pa niya ito makuha. Itong mga papel lang raw ang nagawa niyang makuha galing sa loob ng silid ng duke. Nang nasa kamay na ni Yuri ang papel ay tumugon siya kay Asuna na sapat na ang mga ito upang kanyang magamit bilang ebidensya, sa ngayon ay tatawag muna siya ng medical team upang magamot na ang kanyang mga sugat. Hinawakan din ni Yuri ang ulo ni Asuna na kanya itong pinayuhan na dapat magpahinga muna siya buong gabi.